Unrapeable. Ganito raw isinilarawan ng korte si Karen Bertido nang siya ay magsampa ng kasong pangahalay. 13 taon na ang nakalilipas. The warden of the city jail at Maa, Davao City is hereby ordered to release the accused from detention. At last, I have been vindicated. Di man siya pinanigan ng korte dito sa Pilipinas, iniakyat niya ang kanyang kaso sa United Nations. She chose to believe the rapist story. That's it. Only because I was unrapeable, quote unquote. The fact that I was already 42 years old at the time, sabi nila, educated. Ano na kaya nangyari sa kanyang kaso bilang kauna-unahang Asyano na gumawa nito? Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiyasatin ngayon dito sa Case Unclosed. Ito ang pangyayari na bumago sa buhay ng 42 taong gulang na si Karen Bertido noong March 29, 1996. Pinagsamantalahan umano siya ng 61 taong gulang na si Jose Custodio na presidente ng Davao City Chamber of Commerce and Industry noong 1972. Sa isang motel daw sa Davao naganap ang ibinintang na pangahalay. Tubong Camarines Sur pero lumaki sa Maynila si Karen Bertido. Nakapangasawa siya ng isang Davaoenyo at dalawa ang kanilang anak, sina Loy at Erica. When we married, it was always his dream to go back to Davao. We were married in 1977. We transferred to Davao in 1988. Nagtrabaho siya sa Department of Trade and Industry bilang Executive Director. Parehong posisyon ang kanyang hinawakan sa Davao City Chamber of Commerce noong 1993. Noong gabi ng di umano'y pangahalay, isang pagpupulong daw ang naganap sa Apo View Hotel. Si Jose Custodio umano ang nagpatawag ng meeting na ito at kasama ni Custodio ang kaibigan niyang si Jose Morada. That week, Malaysians were opening up the plant in Mindanao, in Davao. So that night, Custodio called me to get together some of the officers of the Chamber of Commerce. It was an official meeting because it was sanctioned by my president, Protasio Tacandong. Pagkatapos ng pulong, Yakin na kita, medyo gabi na eh. To me, he was the host of the dinner because he was the one who asked me to convene it. It was just courtesy for him to bring me home. pero napansin daw ni Karen na sa ibang direksyon idinaan ni Custodio ang minamanehong kotse. Dapat, to go to my house, magte-turn siya ng left. Pero, nag-turn siya ng right. Medyo, hindi syempre nag-react ako. Pero, nauna si Mr. Morado nag-react. Sabi niya, mali ang turn mo. And then, sabi ni Mr. Custodio, uunahin daw ihahatid si Mr. Morada. Which was the right way. So I said, medyo late na. Bababa na lang ako doon sa isang lighted fruit stand and I'll take a cab. Instead of slowing down the car for me to get down, lalo siya nag-accelerate ng car. Nang makababa raw si Jose Morada, kusang lumipas si Karen sa harapan ng kotse. Yeah, courtesy. Kasi, hindi ko naman siya driver, no? Nang maiwan silang dalawa sa kotse, He put his arms around my shoulder. Tapos grinab niya yung breast ko. That was then, I said, wow. Then, nag-umpisa na yun ang struggle.
But he was driving. I also feared for my life. Sinikap naming kunin ang panig ni Jose Custodio sa mga paratang ni Karen pero tumanggi siya magpaunlak ng interview sa case unclosed. Para sa kanya, matagal na raw patay ang kaso. Ayon pa sa salaysay ni Karen, na out of balance siya at naramdaman niyang tila may baril si Custodio sa kanyang kaliwang bulsa. Ganun pa man, inago pa rin daw niya ang manibela mula kay Custodio. Hindi na raw napansin ni Karen na idiretso ni Custodio ang kotse sa garahe ng isang motel. I was still struggling with him. All of a sudden, nag-stop yung car. And then nakarinig ako ng bang sa likod. Yung kino-close ng door. Yun lang ang time na na-realize ko kung nasaan ako. I opened the door. Sinila niya ako. Palabas ng car, into the room. Basta nagkulong ako sa bathroom. Hindi ko, kinocompose ko sa huwag ka mag-panic. Stay calm, huwag ka mag-panic. Sa kagustuhan raw makatakas, naglakas loob si Karen na lumabas sa banyo. Tinignan ko yung room. Wala siya doon. Nandun, nakita ko yung bed. Isip ko, kahanap ako ng telepono. I had to call. I had to get out of there. Di bang sa hotels, ibang telepono? Usually nasa side ng bed. Walang telepono. Pero sumilip ako doon sa wall. Through may opening siya ng gano'n eh. Tapos makikita mo yung door. Pagsilip kong gano'n, na doon siya. Nakatalikod sa akin. Nang makita raw siya ni Custodio, persahan daw siyang inihiga sa kama. Huwag kang lalaban. Be nice to me. Panandalian daw siyang nawala ng malay dahil sa pagkakataga ni Custodio. Nang magkamalay, sinubukan pa rin daw niyang manlaban pero hindi siya nagtagumpay. Ayon kay Karen, nagahasa siya ni Custodio. Nakahanap ulit si Karen ng pagkakataon para tumakas. Ngunit sinundan umano siya ni Custodio sa garahe ng motel. Dito ay sumakay daw siya sa kotse ni Custodio palabas sa motel na pinuntahan. The thought was just, get out of there. So when he said, sige, I'll take you home. Ang ko doon, makalabas lang ako, makakita lang ako ng isa pang tao. That's why the first stop, nagkaroon ng intersection na may stop sign, I jumped out. And I got into a cab. No, please. But Karen, kailangan mong sabihin na nasa loob mo. Kailangan mong sabihin na... No, shut up! Shut up! Shut up! I don't want to hear anything. Kinabukasan, pagkatapos na di umano'y pangahali kay Karen, dinala raw siya sa isang klinika matapos mawala ng malay. Pero nung pumasok siya ng office ko, I literally collapsed and sobbed and I was screaming. Order, oh. Gusto mo? Kasamang anak na si Erica nang isinugod siya sa klinika. Hindi na niya natago pang himutok sa kanyang tibtib. My daughter, she was only 11 at that time. Para na akong sinuntok noon. Kung hindi ako lalaban, anong ituturo ko sa kanya? Na titiklop din, na hindi rin magsasalita, nang papabayaan na lang na dumihan, apak-apakan. Naghain ng affidavit si Karen Bertido sa Davao City Prosecution Office noong April 2, 1996. Ito ay 4 na araw pagkatapos ang umano'y panghalay sa kanya ni Custodio.
Na-dismiss ito noong August 7, 1996 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero sa utos ng Department of Justice, formal na nasampahan ng kasong rape si Jose Custodio noong November 6, 1996. Sa bisa ng isang alias warrant of arrest, inaresto si Custodio at nakulong sa Maa City Jail sa Davao noong January 10, 1997. Ayon sa testimonya ni Jose Custodio, sinabi raw sa kanya ng kaibigang si Jose Morada na isang hapunan ang magaganap sa Apple View Hotel noong March 29, 1996, kasama ang ilang negosyanteng Malaysian. Tinawagan daw ni Custodio si Karen Vertido para maipaalam ito sa ilang miyembro ng Davao City Chamber of Commerce and Industry. Sa kanilang pag-uusap, pumayag daw si Karen na dumalo sa hapunan bilang coordinator. Pero ayon kay Karen, Mr. Takandong testified in court that he made me go to that meeting. ayon pa sa testimonya ni Custodio, sinabi niya na bago pa maganap ang hapunang iyon, nagkakausap na raw sila ni Karen sa telepono at malambing ang kanilang naging mga usapan. Hindi pa masyado ng gasgas ang sweetheart defense. I met him very, very briefly during a PCCI, Philippine Chamber of Commerce convention a few years before that, but I never had interaction with him until that day. That was about a year or so before March 29, 1996. Pero iba ang nasa testimonya ni Custodio. Ayon sa kanya, may namumuong pagtitinginan silang dalawa ni Karen. Sa katunayan daw ay magkahawak pa sila ng kamay sa loob ng kotse noong gabi pagkatapos ng hapunan sa Apple View Hotel. Sa testimonya ni Jose Morada, siya daw ang nasa likod ng kotse at nakaupo si Karen sa passenger side. Taliwas ito sa salaysay ni Karen na si Morada ang nasa harap ng kotse at siya ang nakaupo sa likod ng sasakyan. Sinabi ni Morada na nakita niyang nagbubulungan sina Karen at Jose Custodio pero hindi raw niya naririnig ang pinag-uusapan ng dalawa. Of course, Mr. Morada was the friend of Mr. Custodio. Ayon pa sa sinumpaang salaysay ni Custodio, kusang loob sumama si Karen sa motel. Dinagdag pa ni Custodio na hindi natuloy ang kanilang pagtatalik dahil may kumatok na room boy ng motel para maningil. Umuwi na lang daw sila pagkatapos silang istorbuhin ng room boy. Para kay Karen, lahat ng testimonya ni Custodio ay puro kasinungalingan. Would I have fought all this? Would I have stayed in court 9 years and still fighting now, if that were true? Would I have fought tooth and nail in court to do that? Siyempre, defense niya yan eh. He didn't want his thrown in jail. Nang huli naming makausap sa telepono si Custodio, hindi na raw siya magbibigay ng pahayag dahil sa matagal na rin siyang nagdusa noong dinidinig pa ang kaso. Siyam na taon matapos maisampa ang kaso, naglabas ng desisyon ang Branch 11 ng Davao Regional Trial Court noong April 11, 2005. The warden of the city jail at Maa, Davao City is hereby ordered to release the accused from detention unless he is being detained for another crime. Absuelto sa kasong rape si Jose Custodio at agad na ipinag-utos ang pagpapalaya sa kanya. At last, I have been vindicated. I thank God for seeing to it that justice finally prevailed. You can imagine how devastating it was, di ba? After all the 9 years na paglalaban, pag-pray, pag-hope na makamit ang justice, ganun ang kalabasan ng kaso.
masakit siya. Nilapitan ko si mama, kinuha ko si mama. Since ang daming tao, ang daming media, inalis ko siya doon. Sa desisyon ni Judge Virginia Hofilenia Europa, hindi pinanigan ng korte ang testimonya ni Karen. She chose to believe the rapist story. That's it. Only because I was unrapeable, quote unquote. The fact that I was already 42 years old at the time, the fact that I am, sabi nila, educated, the fact that I have status, was a career woman, somebody like that cannot be raped anymore. Ang nare-rape lang ba yung mga sexy? Sa ilalim ng batas natin, ang bagong batas ng laban sa panggagahasa, ang anti-rape law, walang sinasabi doon tungkol sa kwalifikasyon ng isang tao, isang babae, para pwede siyang maging biktima ng rape. Sinikap naming kunin ang panig ni Judge Virginia Hofilenia Europa, pero tumanggi siya magbigay ng panayam. Sa halip, isang sulat ang kanyang pinadala na nagsasabing ang desisyon ay bunga ng kanyang tapat at walang kinikilingang pag-aaral sa mga ebidensya. Idiniin din ng korte kung bakit hindi nagawang tumakas ni Karen Bertido, gayong maraming pagkakataon na nagawa niya sana ito, tulad na lang noong pumasok ang kotse sa garahe ng isang motel. I challenged them, jump out of a running car, and the car never slowed down. Katakataka rin daw kung bakit lumabas pa si Karen ng banyo matapos siyang magkulong dito bago maganap ang umano'y pangahalay. How was I gonna get out? I would lock myself in there forever. How was I gonna get help kung hindi ako lumabas? Ayon din daw sa testimonya ng roomboy ng motel na si Gilbert Lumanta na siya umanong kumatok sa pinto, wala siyang narinig na ingay o sigaw sa kwarto o sa garahe ng gabing iyon. Yung sinasabing hindi ako sumigaw, I don't know if I was shouting or not. In my mind, I was shouting. My crime na ipinapalabas nitong desisyon na to ni Europa, my crime was I did not succeed in fighting. I did not succeed in killing Custodio, which I should have. Kinwestiyon din ng korte ang pagpayag ni Karen Bertido na sumakay sa kotse ni Custodio pagkatapos maganap ang umano'y pangahalay. Kung may totoong justice, kung walang corruption, kung walang any other factors involved, I would have won that case hands down. With all the people who supported and who testified for me. Hindi na nakapag-apila si Karen Bertido sa Pilipinas dahil wala tayong batas na nagpapahintulot dito. Generally, wala talagang appeal sa isang acquittal. Kaya yun yung nangyari sa kaso ni Karen. So pag sinasabi nating appeal, hindi talaga available yon kasi may right ng akusado against double jeopardy. Constitutional right yon. Pero hindi dito nagtapos ang pakikipaglaban ni Karen Bertido para makamit ang katarungan. November 29, 2007, 2 taon matapos maibaba ang hatol, iniakyat ni Karen ang kaso sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW na nasa ilalim ng United Nations. Isang Pilipinas sa mga bansang pumirma sa CEDAW at si Karen ang kauna-unahang Asyano na nakapagsampa ng reklamo rito. Gusto namin sasabihin ng committee na may violation ng state obligations ang Pilipinas. Ibig sabihin, sa ilalim kasi ng Women's Convention na tinatawag din natin na CEDAW, may mga obligasyon yung gobyerno natin. At primary dyan sa obligasyon ng gobyerno, kailangan siguraduhin na yung mga tribunals natin, yung mga korte natin, naintindihan nila kung ano yung paggagahasa. Nilinaw ni Atty. Ursua na hindi ito tulad ng isang korte na maaaring magpakulong ng isang akusado. Layo lang daw nitong gisingin ang pamahalaan sa mga isyong hinaharap ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon upang maamyendahan ang batas. Naniniwala raw si Karen na malaki ang may tutulong nito para mas maging mulat ang Pilipinas sa kaso ng mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Gusto kong mangyari,
Philippines, put your money where your mouth is. Pumirma ka eh. E di, i-train mo yung mga members of the pillars of the justice system. I-train mo yung mga prosecutors, train mo yung mga judges. Isama ang women's law sa sa curriculum ng mga law schools. Hindi man daw niya na ipanalo ang kaso sa Pilipinas, umaasa si Karen na ang paglapit niya sa United Nations ang magbibigay daan para makatulong siya sa mas maraming biktima. 13 taon na ang lumipas mula nang umano'y maganap ang madilim na yugto sa buhay ni Karen Bertido. Ayon sa kanya, pilit niyang pinaghihilom ang mga sugat na iniwan ng kahapon. I feel na naka-move on na kami. Kaming family, and we're rebuilding our lives now. I'm rebuilding my life, and it's a good thing. Sa kasalukuyan, isang tutorial center ang malapit na nilang buksan. Hangad ni Karen na maging inspirasyon siya ng mga biktima ng rape na basagin ang kanilang katahimikan. I've never known a woman na ganyang katapang na she's willing to undergo everything just to, tell the truth and to fight for the women who have been abused, raped, and discriminated. Just a single voice for everybody. That's a big deal. Isa rin daw sa mga may pagmamalaki ni Karen ang kanyang kontribusyon sa pagpasa ng Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Yung dati, under the Spanish Penal Code, yung rape is a crime against chastity. Hindi ko naman nakalimutan yung kaso ni Karen kasi siyempre nahirapan siya dahil itong kaso na ito. So ayun, yung parang nagbigay siya ng inspirasyon para sa akin at para rin sa mga ibang mambabatas na nagsuporta sa akin sa Senado. Sa isang press release ng Senado noong November 7, 2005, isang babae ang nagagahasa sa bawat 2 oras. 770 ang naitalang mga kaso ng rape noong taong 2008, samantalang 367 ang naitalang mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Usually, yung reasons for elimination, number 1, hindi pinapaniwalaan ng sistema ng paggagahasa yan. Ang isang reason din, yung mga biktima, hindi na sila talaga dumidire-diretso sa proseso kasi napapagod sila, hindi sila nakakuha ng suporta, o yung ostracism, yung discrimination, yung condemnation. Malaking pag-asa ni Karen Bertido na ang isang paraan para mabawasan ito ay ang magiging aksyon ng United Nations sa kanyang inihaing reklamo. It will affect the way every woman is treated in every woman who goes to court. Sarado na ang kaso para kay Jose Custodio at naniniwala siyang nakamit na ang hustisya dahil mariin niyang itinanggi ang ibinibintang na panggagahasa. Pero si Karen Bertido patuloy na lalaban para maibunyag ang sa tingin niya ay ang katotohanan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiyasatin ngayon sa Case Unclosed.